Sa ibang balita, pinaimbestigahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang umano'y pagdaan ng convoy ni PNP Chief Romel Marbil sa EDSA bus carousel kagabi kahit bawal. Mailap si Marbil sa pagsagot kung convoy nga niya ang sangkot. Pero pinagtanggol niya ang karapatan niya ng pulisya na gamitin ang busway kung may emergency. Sabay batiko sa mga tauhan ng DOTR na naglabas ng video ng convoy. Nakatutok si Joseph Morong. Sino sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito yung dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Ang PNP chief mismo ang sakay ng sinitang convoy ayon sa kausap ng tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC nang sitahin sila sa pagdaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas. At ang idinahilan niya bago umalis kasunod ng pangakong babalik na lamang para magpatiket. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordinate. Pero sabi ngayon ni PNP Chief Romel Marbil, papunta ang convoy sa isang emergency meeting sa Camp Crame. Yung po meeting because there's an operation last night that the SLG will tell you kung ano po yung accomplishment last night. Nga sabi ko nga there's an emergency, there's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Pero kung sakay nga siya ng convoy, sabi niya, okay, categorical lang general, it was your convoy. No, sir, ang sasabi ko, wala na po kaming because ang plate number po kasi nalabas. Okay. I will not say kasi nalabas po yung plate number and have to respect nila po yung inaano natin. Inulit-ulit niya ang di dapat anya pagsasapubliko ng plaka. Let's come up with a protocol kasi hindi ka pwede maglabas ng plate number. That's a privacy po. Hindi ka dapat magpahiya. Wala naman pong pinatay ito, but of course, di ba? Hindi pahiyaan itong paggamit ng kaya nga emergency eh. Ayaw ring sabihin ng PNP kung sino ang nasa convoy maliban sa senior PNP officers raw ang lula nito. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Kinumpirma ni Remulla na ipinatawag niya si Marbil pero I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Kaya iimbestigahan niya ang insidente. Well, number one is the regular policy, but number two, it'll be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Sa memorandum ng Department of Transportation sa MMDA, 5 pinakamatataas na opisyal lamang ng gobyerno ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Pwede rin ang on-duty na ambulansya, truck ng bumbero at sasakyan ng PNP, mga service vehicle na nagtatrabaho para sa EDSA busway project at syempre mga bus na otorisado roon ng LTFRB. Makikipag-usap uli ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakali magkaroon ng leeway yung mga emergency unit na nagre-responde upang mapagbigyan ng paggamit for as long as merong mga uniform personnel. Hiningan pa namin ng pahayag si Transportation Secretary Vince Dizon, dati na rin sinabi ng SAIC na ang pagvideo at pagsasapubliko ng operasyon ay para masigurong walang pag-abusong nagaganap. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.